Magandang gabi sa lahat. Para sa huling talakay natin para sa inyong second summative exam ay tatalakayin natin ang tungkol sa dula. So, ang tatalakayin natin tungkol sa dula ay ang mga kahulugan, mga anyo, bahagi, uri at mga elemento ng dula. So, unahin na muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng dula. So, pinakaunang kahulugan ng dula ay ito ay isang halimbawa ng akdang pampanitikan. So, when we say akdang pampanitikan, kung naalala niyo pa nung una nating talakayan na kapag sinabi nating pampanitikan, ito ay isang sulatin. So, akdang pampanitikan. So, ang dula ay isang sulatin sa paraang pagtatanghal. So, ang mga sulatin, ang mga isinulat, o sabihin na lang natin ang mga script. So, mga script na sa isang dula, yun ay itatanghal. So, dumako tayo sa pangalawang kahulugan. So, layuning magtanghal. So, lahat ng mga script, kung anong nakasulat sa script ay layunin itong itanghal. Sinong magtatanghal? Ang mga aktor. At saan ito itatanghal? Either sa mga stage o kung sa eskwelahan, pwedeng sa classroom. So, diba? Kapag kayo ay nagro-role play, sa eskwelahan kayo, magtatanghal. Okay, so ito ay tinatanghal sa pamamagitan ng pananalita. So, sinasalita ng mga aktor ang mga dialogo na nasa script. Tinatanghal sa pamamagitan ng kilos at galaw ng kaisipan. At para naman sa pangatlong kahulugan ng dula, ito ay nagpapakita ng realidad sa buhay at kaisipan ng isang tao. So, kung halimbawa rito ay si Lea Salonga, kung kilala niyo si Lea Salonga, so siya ay mahilig sa pagsasadula. So, marami na siyang itinatanghal sa entablado. So, kadalasan sa kanya mga itinatanghal o sinasadula ay napapatungkol sa realidad sa buhay kung ano ang mga pangyayari sa ating buhay. So, hindi lahat, pero kadalasan sa pagsasadula, kadalasan yung sinasadula o tinatanghal ay ang mga pangyayari o realidad sa ating buhay. At ang pangatlong kahulugan o pang-apat at panghuling kahulugan ng dula ay ayon kay Aristotle, ito ay isang sining ng panggagaya o pag-imita sa kalikasan ng buhay. So, kagaya ng sinabi ko kanina o sa pangatlong kahulugan ng dula, so, nanggagaya. So, meaning, ginagaya natin kung ano ang mga nangyayari sa ating buhay. Kung ano yung mga realidad, mga pangyayari. So, ginagaya natin ito sa pamamagitan ng pagsasadula. So, yun ang mga kahulugan ng dula. Ngayon naman, dumako tayo sa mga anyo. So, ang dula ay may tatlong anyo. Pinakauna na riyan ay ang iisahing yugto. So, ano ba itong yugto? So, yugto, kung ating itong ihahalin tulad sa isang novel. Okay, so sino sa inyo rito ang mahilig sa pagbabasa? So, 'di ba? Sa mga novel, may mga kabanata or may chapter. So, kung ihahalin tulad natin ang dula at ang novel, kung sa novel may chapter or may kabanata, sa dula naman may yugto. So, what do you mean by yugto? Parang may namamagitan or kanang gitunga ang usa ka pagtatanghal. Dili straight ang pagtanghal. So, naa siya in between. Pero sa unang anyo, iisahing yugto, meaning isang yugto lamang. So, usara ni siya ka kanang pagtatanghal. So, wala ni siya break, wala ni siya kanang meaning usara ni siya ka pagtatanghal. So, sa iisahing yugto, maiksi lamang. Dahil isang yugto lamang mana. Kung sa novel pa, usara na siya ka chapter. So, muna iisahing yugto. Kung kaya, ito ay maiksi. Maiksi lamang ang pagtatanghal o maiksi lamang ang dula. Pangalawang anyo naman ay ang dadalawahing yugto. So, kung yung una, iisahing yugto, isa ra ka chapter o isa ra ka yugto, sa pangalawang anyo naman, dadalawahin yugto, meaning, duha ni siya ka pagsasadula. So, may namamagitan. So, may namamagitan sa anyo ng dula na ito. So, sa dadalawahin yugto, either hindi siya gaanong maiksi at hindi rin siya gaanong mahaba. So, katamtaman lamang ang pagsasadula.
At dalawang yugto ang mangyayari dito sa isang tanghalan. So, kung atong i-picture out, kung sa mga panghitabuan sa unang yugto, so mo to nag-act ng mga aktor. Pagkatapos ng yugtong iyon, sa unang yugto, na ay kanang cortina, kung makahimdong pa mo na ay cortina nga kanang ilang i-down. Mo na silbing kanang ending sa first chapter or ending sa first nga yugto. Pagkatapos ron, after mag-prepare itong mga actor sa likod, dadako naman sa pangalawang yugto, i-open na sa itong cortina para sa pangalawang yugto. So, sa anyo na ito, sa pangalawang anyo, katamtaman lamang ang haba at iksi ng pagsasadula. At ang pangatlo, panghuling anyo naman ng dulay, ang tatatluhin yugto. So, it doesn't mean nga tatatluhin, tulo ra ka yugto. So, pwede siya 3 or more. So, 3 or more. Basta kayo mag-start siya og tatlong yugto or tatlong kabanata. So, sa tatatluhin yugto, kung ang iisahin, maiksi lamang ang pagsasadula, ang dadalawahin naman ay katamtaman lamang. Sa tatatluhin, mahaba ang pagsasadula na ito. So, dugay ni siya mahuman. Kay 3 or more man. So, daghang yugto ang itanghal sa mga aktor sa entablado. Okay, so yan ang mga anyo ng dula. Ngayon naman, dumako tayo sa mga bahagi ng dula. So, may tatlong bahagi ang isang dula o pagsasadula. Pinakauna na riyan ay ang yugto. So, ang yugto, ito ay ang bahagi ng dula na kung saan ipinanghahati sa dula. So, just like what I've said earlier, kung atin itong ihahalin tulad sa isang novel, so may kabanata, may chapter. So, sa dula, naapod siya yugto. So, pinanghahati ang isang dula. So, sa isang dula, sa whole duration sa kadula, gitunga-tunga na siya. So, mo naging nga yugto. Pangalawang bahagi naman ay ang tanghal. So, ang tanghal, ito ay bahagi ng isang dula na kung saan ito ay ipinanghahati sa yugto. So, kung ang yugto ipinanghahati sa dula, ang tanghal naman ay ipinanghahati sa yugto. So, unsa may kanani sa tanghal? So, kung makakita mo mga video sa usa ka pagsasadula, press akong giingon ganina, kanang every yugto, for example, first nga yugto, so mag-akto o magtatanghal ang mga kanang aktor sa entablado. Pagkatapos ng yugtong iyon, i-down tong cortina. So, mo na to, pagtatanghal na iyon, kay mo man ang paghati sa yugto. So, pagtatanghal sa pamamagitan ng nahahati ang bawat yugto. So, mo na ang tanghal. At ang panghuling bahagi naman ay ang tagpo. So, ang tagpo, ito ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhang gumaganap sa dula. So, kadalasan, tagpuan rito, o kung saan naglalabas-pasok ang mga aktor ay kadalasan sa mga entablado, sa mga stage. So, kadalasan sa pagsasadula or pagtatanghal ay tinatanghal sa stage or sa entablado. Okay, so yan ang mga bahagi ng dula. Ngayon naman, dumako tayo sa mga uri. So, may iba't ibang uri ang dula. So, pinakauna na riyan ay ang trahedya. O kung sa English, ito ay tinatawag nating tragedy. So, kapag naririnig natin ang salitang trahedya or tragedy, kanang grabe. So, grabe ang mga panghitabo, ana. So, mahigpit ang tunggalian. So, grabe ang mga nahitabo, ana. Either kanang puros problema ang kanang na-encounter sa usa ka aktor, sa mga aktor, sa mga nagtatanghal. So, yan ang trahedya. Pangalawa ay ang komedya. So, happy ending. So, diba? Komedya. Komedya or kung sa English, ito ay comedy. So, nagtatapos ng masaya at ang mga tauhan ay nagkakasundo. So, yan ang komedya. Pangatlong uri ay ang melodrama. So, melodrama, combination siya sa melody and drama. So, same as sa komedya, happy ending, ngunit ang pinagkaiba
Sa komedya, puro happy ending tanan, walay problema nga nakuan. Sa melodrama, happy ending siya, pero sa whole duration sa pagsasadula ay may malungkot. Malulungkot ang sangkap or malulungkot ang mga pangyayari sa isang tanghal o sa isang pagsasadula. Pero kanang bisa na nga malungkot or kanang malungkot ang sinapit ng mga aktor, sa huli ay masaya pa rin ang mga aktor. So nagyapon siya ay happy ending. Okay, so pang-apat na uri ay ang parsa. So ang parsa, ito ay may layuning magpatawa. So nagtatanghalang mga aktor o nagtatanghalang mga aktor na may layuning magpatawa. So layunin nilang magpatawa sa lahat ng mga manunood. So mo na ang parsa. So pinapanatili nila ang katatawanan. So dili jud ka makakitaan na sa parsa nga uri ng dula, dili jud ka makakita og nay manghihilak. Ngay nganuman, ang ilang layunin is magpatawa man jud. So dili jud ka makakuan na, dili ka makafeel emotional ani. Ang kuan jud nimo is permira ka makatawa kay layunin magpatawa man ang parsa. Pang 1 2 3 4 5. Pang ang limang uri ng dula ay ang sainete. So, ang parsa at sainete may pagkakatulad. Ano? Pagkakatulad ng dalawa. So, pagkakatulad ng dalawa ay layunin nitong magpatawa. Pero sa sainete, ipinapakita nila ang kanilang layunin na magpatawa sa paraan na ang kanilang paksa ay tungkol sa mga karaniwang ugali. Kung ano-ano mga karaniwang ugali ng isang tao. So, pinapakita nila ang mga karaniwang ugali ng isang tao sa pamamagitan ng pagtatanghal na kung saan layunin nilang patawanin ang mga manunood nila. So, mo na ang kalainan sa parsa o sainete. Kalainan sa parsa at sainete is, ang sainete, pinapaksa ang karaniwang ugali. Sa parsa, iba't ibang paksa. As long as magpatawa dyan sila. So, mora ng layunin. And the similarities between the two, parsa and sainete, is layunin nilang magpatawa. At ang panghuling uri naman ng dula ay ang tragicomedya, or kung sa Ingles, tragicomedy. It is a combination of tragedy and comedy. So, ang tragicomedya ay magkahalo ang katatawanan at kasawian. At sa hulihan ay mayroong sad ending. So, yan ang tragicomedya. Ang tragicomedya ay ang kaibahan ng tragicomedya at sa komedya, ang komedya is happy ending at ang tragicomedya is sad ang ending. At sa tragicomedya, magkahalo. So, sa whole duration sa pagsasadula, sa pagtatanghal, makikita mo or kakikitaan ng may mga katatawanan at kakikitaan din ng kasawian ng mga aktor na nagtatanghal sa entablado. So, yan ang mga uri ng dula. Ngayon naman, dumako tayo sa mga elemento. So, ito na ang panghuling talakayan para sa dula. So, may mga iba't ibang elemento. May 5 elemento ang isang dula. Pinakauna na riyan ay ang script. So, ang script, ito ay ang kaluluwa ng isang dula. So, bakit ito masasabing kaluluwa? Dahil, matatawag mo ba siyang dula kung walang script? Kung ihalin tulad natin ito sa tao, matatawag mo ba siyang buhay na tao kung walang kaluluwa? So, mo na ang kung atong ihalin tulad ang script ug ang tao. So, dili siya matawag nga dula kung wala script. Kay, unsa man ang imuhang itanghal? Unsa man ang imong pagsadula sa entablado kung wala ka script? Kay kanang script, mao na ang flow. Mao na ang basihan nato kung sa ato ang mga buhaton, kung sa ato mga pangistoryahon sa entablado. So, yan. Script, kaluluwa ng isang dula. Pangalawang elemento ay ang aktor. So, syempre, pagsasadula, hindi mawawala ang nagsasabuhay sa isang dula. So, ang mga aktor, sila ang nagsasabuhay sa script. So, sa lahat ng, kung ano ang mga nakasulat sa script, yun ay isinasabuhay o sinasadula ng mga aktor. Okay. At ang
pangatlong elemento naman ay ang tanghalan. So ito ang lugar na pinagtanghalan. So kadalasan sa lugar na kung saan pinagtatanghal ang isang dula ay stage o entablado. Okay. At ang pang-apat na elemento naman ay ang taga-direhe or director. So taga-direhe or director, sila ang nagpapakahulugan. So what they mean by nagpapakahulugan? So ang pasabot ani is sila ang naghatag og meaning sa script. So di ba sila ang nag-direct sa mga aktor kung say buhaton mo niyang buhaton nimo kaniyang imuhang storyahon nga na sa mga dialogue. So sila ang nagbibigay kahulugan sa script. Kay dili man straight dajon sa actors, dili man kay ang actor diretso ang mo act sa kung say buhaton. So ang role sa taga-direhe sa director, sila ang kanang nag-explain kung say mga buhaton. So muna, sila ang nagpapakahulugan, sila ang nagbibigay meaning o kahulugan sa script ng isang dula. At ang panguling elemento naman ay ang manonood. So ito ang mga nanonood ng isang dula. So di ba? Hindi mawawala ang isang manonood o hindi mawawala ang mga manonood sa isang dula. Kailan hapon og magsige ka og tanghal diha, sige nakagkatawa-tawa, sige nakaghilak-hila kung siya way katanaw nimo, di ba? Very awkward. So kailangan sa isang dula may manonood. So dili jud mawa ng mga audience sa usa ka dula o sa usa ka pagtatanghal. At yun lamang ang dula. So yun, mga elemento, mga uri, bahagi, kahulugan ng dula. So yun lamang. Daghang salamat and good luck sa inyong exam. Bye!